Ang tunog ng nabasag na baso ang unang bumasag sa katahimikan. Sinundan ito ng isang kalabog. Isang tunog na masyadong mabigat, masyadong mali para sa isang maliit na apartment sa hapon ng linggo. Nabitawan ni Lucia ang nilalabhang damit. Ang puso niya ay biglang kumabog ng napakabilis na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Isang klase ng takot na pamilyar lang sa isang ina ang gumapang sa kanyang buong katawan. Maya, walang sagot. Tanging ang ugong lang ng electric fan ang maririnig. Anak, tawag niyang muli. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Mabilis ang kanyang mga hakbang papunta sa sala. At doon, sa gitna ng mga nagkalat na krayola at papel na may mga guhit ng bahaghari, nakita niya ito. Ang kanyang mundo, ang kanyang hininga, ang kanyang si Maya, nakahandusay sa sahig, hindi gumagalaw. Maya! Ang sigaw ni Lucia ay puno ng paghihinagpis. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang anak. Ang mga kamay ay nanginginig habang marahan niyang tinapik ang pisngi nito. Anak, gumising ka! Maya, please! Malamig ang balat ng bata. Ang mga labi nito ay may bahid ng kulay asul. Hindi, hindi pwede. Hinawakan niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga daliri habang sinusubukang i-dial ang numero ng emergency. Bawat segundo ay parang isang kawalang hanggan. Ang bawat paghinga niya ay isang pakiusap. Diyos ko, huwag po, huwag ang anak ko. Ang biyahe papuntang ospital ay isang malabong panaginip. Ang mga ilaw ng syudad ay humahalo sa kanyang mga luha. Ang tunog ng sirena ay kasabay ng tibok ng kanyang pusong nagwawala. Yakap-yakap niya ang munting katawan ni Maya. Bumubulong ng mga panalangin, ng mga pangako, ng kahit anong salita na sa tingin niya ay makapagliligtas sa kaisa-isa niyang yaman. Sa emergency room, ang bawat sandali ay isang pagpapahirap, ang matitinding ilaw, ang amoy ng gamot, ang mga pader na puti na parang sumisigaw ng kalungkutan. Pinaupo siya sa isang malamig na upuan sa labas at ang tanging magagawa niya ay maghintay. Maghintay habang ang buhay ng kanyang anak ay nasa kamay ng ibang tao. Niyakap niya ang kanyang sarili. Pilit na pinipigilan ang panginginig. 7 taon. 7 taon siyang nabuhay para kay Maya. Siya ang nagsilbing ina at ama. Siya ang nagtrabaho sa umaga bilang nurse at rumakit sa gabi para lang ma-provide ang lahat. Si Maya ang kanyang lakas, ang kanyang dahilan para bumangon sa bawat umaga pagkatapos ng trahedyang iyon. Ang trahedyang kumitil sa lalaking pinakamamahal niya. Napapikit si Lucia. Pilit na iwinawak si ang alaala. Hindi ito ang oras para doon. Kailangan niyang maging matatag para kay Maya. Isang oras ang lumipas na parang 1 taon. Sa wakas, bumukas ang pinto ng emergency room. Isang doktor na nakaasul na scrubs ang lumabas. Baka sa muka ang pagod. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Tumayo si Lucia, ang mga binti niya'y parang gelatin. Inihanda niya ang sarili para sa kahit anong balita. Ma'am, kayo po ba ang nanay ng batang dinala rito? Tanong ng doktor. Ang boses nito ay kalmado, propesyonal. Tumango si Lucia, hindi magawang magsalita. Stable na po ang anak ninyo sa ngayon, sabi ng doktor, at nakahinga ng maluwag si Lucia. Pero kailangan nating gawin ang ilang tests. May rare condition ang puso niya. Kailangan siyang ma-admit. Gagawin ko po ang lahat, Dok. Lahat! Halos pabulong niyang sabi. Itinaas niya ang kanyang paningin mula sa sahig at sa unang pagkakataon, tiningnan niya ng maigi ang mukha ng doktor. May kung anong pamilyar sa tindig nito sa paraan ng pagkakatayo. Dahan-dahang inalis ng doktor ang suot nitong face mask at sa sandaling iyon, ang mundo ni Lucia ay huminto sa pag-ikot. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang tumigil. Ang mga matang iyon, ang panga,
ang maliit na peklat sa gilid ng kanyang labi. Hindi, hindi maaari. Ito ay isang multo, isang masamang panaginip na bunga ng kanyang pagod at takot. Patay na siya. Nakikita niya ang pangalan nito sa listahan ng mga nasawi. Iniyakan niya ito sa loob ng maraming taon. Ngunit ang multo ay nakatayo sa kanyang harapan, buhay at humihinga. Ang profesional na ekspresyon sa mukha nito ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng pagkalito, at pagkatapos ay nang lubos na pagkabigla. Nanlaki ang mga mata nito na parang nakakita rin ng isang kaluluwa mula sa nakaraan. Isang pangalan ang lumabas sa mga labi nito, isang pangalan na 7 taon nang hindi naririnig ni Lucia mula sa boses na yon. Isang pamilyar na panginginig ang bumalot sa kanyang puso. Lucia? Ang boses ni Diego del Fuego ay isang bulong mula sa libingan. Tumitig ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi maintindihan ni Lucia. Isang pinaghalong sakit, pagkalito, at kawalan ng paniwala. Dahan-dahan itong humakbang palapit na parang hindi sigurado kung totoo ang kanyang nakikita. Lucia, paanong buhay ka? Parang isang panaginip, isang masamang biro ng isipan na dulot ng 24 na oras na shift. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Diego. Hindi ito totoo. Hindi maaaring maging totoo. Pero ang babaeng nakatayo sa harapan niya ay hindi isang ilusyon. Ang sakit sa mga mata nito, ang paraan ng pagkunot ng noo nito na pamilyar sa kanya, lahat ay totoo. Buhay si Lucia. Paanong buhay ka? Ang mga salitang yon ay kusa na lamang lumabas sa kanyang bibig, dala ng isang emosyong hindi niya mapangalanan. Naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Ang pagkabigla sa mukha ni Lucia ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na pader. Isang pader na parang itinayo sa loob ng maraming taon. Umatras ito ng isang hakbang. Ang mga mata ay puno ng galit at hinanakit. "Doktor," sabi nito, ang boses ay matigas at walang anumang emosyon. "Kamusta na po ang anak ko?" Ang pagiging formal nito ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Para silang dalawang estranghero. Napalunok si Diego, pilit na ibinabalik ang kanyang professional na composure. "Stable na siya, ma'am, pero kailangan siyang i-monitor." Naramdaman niya ang titig ng ibang mga nurse sa paligid. Kailangan niyang umayos. Pero paano? Paano siya aayos kung ang buong pundasyon ng kanyang buhay sa nakalipas na 7 taon ay bigla na lang gumuho? Tumangulang si Lucia at walang sabi-sabing tumalikod ito at naglakad papunta sa information desk na parang hindi siya nito kilala, na parang wala silang pinagsamahan. Naiwan si Diego na nakatayo roon. Tulala. Bumalik sa kanyang isipan ang isang alaala, isang madilim at magulong pangarap na paulit-ulit na bumibisita sa kanya. Ang tunog ng nababasag na salamin, ang matinding sakit sa kanyang ulo, at pagkatapos, ang boses ng kanyang ina, malumanay ngunit may diin. Wala na siya, anak. Kasama siyang namatay sa aksidente. Kalimutan mo na siya. Paulit-ulit na sinabi iyon ni Doña Esmeralda sa kanya habang siya ay nakahiga sa kama ng ospital. Ang isip ay blanco dahil sa amnesia na dulot ng trauma. At siya, sa kanyang kahinaan, ay naniwala. Naniwala siya sa kasinungalingan. Iniyakan niya si Lucia. Pinagluksaan niya ang pagkawala nito. Ang sakit na yon ang humubog sa kanya. Ang nagtulak sa kanya na maging pinakamahusay na doktor, na para bang sa bawat buhay na maililigtas niya ay nababawasan ang bigat ng kanyang konsensya. Pero lahat pala ay isang kasinungalingan. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang opisina. Ang puso niya ay kumakarera. Kailangan niya ng patunay. Kailangan niyang siguraduhin na hindi siya nababaliw. Kinuha niya ang patient chart ng batang si Maya. Pangalan, Maya Reyes. Edad, 6 na taon. Pangalan ng ina, Lucia Reyes, 6 na taon. Napaupo si Diego sa kanyang silya, 6 na taon.
7 taon silang hindi nagkita. Nag-umpisa siyang magbilang sa kanyang isipan. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang sikmura. Posible kaya? Kinailangan niyang makausap si Lucia. Kailangan niya ng mga sagot. Nakita niya itong nakaupo sa waiting area, mag-isa. Ang mga mata ay nakapikit, na parang nagdarasal. Ang itsura nito ay mas tumanda, mas pagod, pero naroon pa rin ang ganda na unang minahal niya. Ang babaeng handa niyang iwanan ang lahat para makasama. Lumapit siya. Lucia. Nagmulat ito ng mata. Ang pagod ay napalitan ng pag-iwas. Tumayo ito. May kailangan pa po ba sa anak ko, Doc? Huwag mo akong tawaging Doc. Pakiusap niya. Ang boses ay halos magmakaawa. Alam mong hindi ako yan para sa'yo. Ang doktor ka ng anak ko. Iyon lang. Mabilis nitong sagot. Ang mga salita ay matatalim. Kung wala na pong iba, aalis na ako. Sinubukan nitong umalis, pero marahan niyang hinawakan ang braso nito. Bakit? Bakit ka nagpapanggap na hindi mo ako kilala? Anong nangyari sa tin? Humarap ito sa kanya, at sa pagkakataong ito, nakita niya ang luhang namumuo sa mga mata nito. Anong nangyari? Iniwan mo ako. Sabi nila, patay ka na, Diego. Iniyakan kita. At ngayon, bigla ka na lang lilitaw dito na parang walang nangyari. Gulat siyang napabitaw sa braso nito. Sabi nila, patay na ako? Sino ang sila? Bago pa siya makapagtanong muli, tumunog ang cellphone ni Lucia. Mabilis niya itong sinagot at umalis. Iniwan si Diego na mas lalong naguguluhan. Mayroong mali. Isang napakalaking pagkakamali. Pumasok siya sa isang bakanteng on-call room at kinuha ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang kamay habang dinadial ang numero ng kanyang ina. Diego, anak! Napatawag ka? Masayang bati ni Doña Esmeralda sa kabilang linya. Ma! Simula niya, pilit na pinapakalma ang sarili. May itatanong lang sana ako tungkol sa aksidente noon. Natahimik ang kabilang linya ng ilang segundo. Bakit mo naman biglang naitanong yan? Matagal na yon, Diego. Ang mahalaga ay ligtas ka. May nakita kasi ako, ma. Isang taong kamukha niya. Ang pagsisinungaling ay hindi niya linya, pero kailangan niya itong gawin. Narinig niya ang bahagyang pagtawa ng kanyang ina, ngunit may halong kaba. Anak naman, guni-guni mo lang yan. Maraming kamukha sa mundo. Huwag mo nang isipin yon. It's not healthy for you. Ang mabilis na pagwaksi ng kanyang ina sa usapan. Ang pagbabago sa tono nito. Lahat ay nagpatibay sa hinala sa kanyang dibdib. May itinatago ito sa kanya. Ibinaba niya ang tawag. Kailangan niyang malaman ang totoo. At iisang tao lang ang makapagsasabi nito sa kanya. Lumabas siya ng kwarto. Ang isip ay desidido. Hinanap niya si Lucia sa buong palapag. Nakita niya itong naglalakad sa isang hindi masyadong matao na pasilyo. Marahil ay papunta sa cafeteria. Ito na ang pagkakataon niya. Mabilis siyang naglakad at hinarangan ang daan nito. Ang pagkabigla ay muling gumuhit sa mukha ni Lucia. Diego, ano ba? Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako kinakausap ng maayos. Sabi niya, ang boses ay puno ng determinasyon. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang lahat ng sakit at pagkalito ng 7 taon ay nakapaloob sa kanyang tingin. Kailangan nating mag-usap. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang nangyari 7 taon na ang nakalipas? Ang tanong ni Diego ay bumaon sa puso ni Lucia na parang isang punyal. Ang tindi ng kanyang mga mata, ang desperasyon sa kanyang boses, lahat ay nagsasabing hindi ito isang laro. Naramdaman ni Lucia ang unti-unting pagguhit ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. 7 taon niyang inalagaan ang galit na yon. Iyon ang naging panggatong niya para mabuhay, para maging malakas para kay Maya. Pero ngayon, sa isang iglap, nagsisimula itong gumuho.
Wala tayong dapat pag-usapan. Pilit niyang sinabi. Ang boses ay nanginginig. Sinubukan niyang lampasan si Diego, pero muli nitong hinarangan ang kanyang daan. Meron na Lucia. Meron, giit ni Diego. Sinabi mo na akala mo patay na ako. Paano? Sino ang nagsabi sa'yo? Ang pamilya mo. Sumabog na si Lucia, hindi na napigilan ng emosyon. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang linggo matapos ang gabi na dapat ay magkikita tayo, isang abogado mula sa pamilya ninyo ang pumunta sa apartment ko. May dala siyang report. May dala siyang abo. Sinabi niya sa akin na aksidente ka. Sinabi niya na patay ka na. Ang bawat salita ay may kasamang pait ng nakaraan. Ang sakit ng araw na yon ay bumalik, sariwa, at nakakapasong parang kahapon lang nangyari. Nakita niya ang lubos na pagkalito sa mukha ni Diego. Ang mga mata nito ay nagpapakita ng isang sakit na katumbas ng nararamdaman niya. Hindi totoo yan, bulong ni Diego na pailing. Ako ang naaksidente, oo, malubha. Nakomatos ako ng halos 1 buwan. Pero nang magising ako, huminto ito na parang hirap na hirap lunukin ang susunod na sasabihin. Nang magising ako at hanapin ka, sinabi sa akin ni Mama na ikaw ang namatay sa aksidente. Parang isang malakas na sampal ang narinig ni Lucia. Ang utak niya ay hindi kayang iproseso ang sinabi nito. Ano? Anong pinagsasabi mo? Bakit? Bakit niya gagawin yon? Hindi ko alam, Lucia. Hindi ko alam. Sabi ni Diego. Ang boses ay basag. Pareho silang natahimik. Ang bigat ng 7 taong kasinungalingan ay nakapatong sa pagitan nilang dalawa. 2 biktima ng isang kwentong hindi nila maintindihan. Sino ang nagsasabi ng totoo? Posible kayang pareho silang nagsasabi ng totoo? Ang ideya ay napakabaliw, napaka-imposible. Ngunit sa pagtingin niya sa mga mata ni Diego, wala siyang nakitang panloloko. Ang nakita niya lang ay ang kaparehong sakit na nararamdaman niya. Nurse Reyes? Isang boses ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Isang nurse mula sa pediatric ward ang lumapit. Pinapatawag po kayo sa kwarto ni Maya. Medyo hindi po siya mapakali. Agad na bumalik sa realidad si Lucia. Si Maya, ang kanyang anak. Tumango siya at nagmamadaling naglakad, pansamantalang kinalimutan ang lalaking nasa likuran niya. Sa loob ng kwarto, nakita niya si Maya na nakaupo sa kama. Ang mga mata ay malungkot. Niyakap niya agad ito. Mommy's here, baby. Andito na si Mommy. Nang lumingon siya, nakita niya si Diego na nakatayo sa may pintuan, nakatingin sa kanila. Ang mga mata nito ay hindi na nakatingin sa kanya, kundi sa bata na nasa kanyang mga bisig. Nakita ni Lucia ang paggalaw ng isip nito sa likod ng mga matang iyon, ang pagtataka, ang pagkalkula. 6 na taon. Isang simpleng matematika lang ang kailangan. Bago pa man may masabi ang sino man sa kanila, isang presensya ang pumasok sa silid. Isang presensya na nagpabago sa hangin, na nagdala ng lamig at bigat. Ang marangyang amoy ng pabango, ang mahinang tunog ng takong sa sahig. Si Doña Esmeralda del Fuego. Nakatayo ito roon sa kanyang mamahaling bestida. Ang buhok ay perpektong nakaayos, ang mga alahas ay kumikinang. Ngunit ang pinakamatalim sa lahat ay ang kanyang mga mata, malamig, mapanuri, at puno ng pagmamaliit habang nakatingin ito kay Lucia. Diego, anak, sabi nito. Ang boses ay malamig ngunit may bakal sa ilalim. Kanina pa kita hinahanap. Halika na. Umuwi na tayo. Hindi nito pinansin si Lucia na para bang isa lang siyang kasangkapan sa silid. Pero hindi na alis ang tingin ni Diego kay Lucia at Maya. Ma, kailangan nating mag-usap. Doon lang ibinaling ni Doña Esmeralda ang tingin kay Lucia. At kung ang tingin ay nakamamatay, kanina pa bumagsak si Lucia sa sahig.
Wala kayong dapat pag-usapan ng babaeng yan. Sabi nito, ang bawat salita ay may lason. Isa siyang manggagamit. Hindi ba't halata naman? Nalaman niyang bumalik ka kaya bigla rin siyang nagpakita. Huwag kang magpaloko, Diego. Sinubukan nitong hawakan ang braso ni Diego para hilahin ito paalis, pero hindi gumalaw si Diego. Nanatili itong nakatingin kay Lucia, naghihintay, nagtatanong. Sa sandaling iyon, may nagbago sa loob ni Lucia. Ang takot na dati niyang nararamdaman para sa babaeng ito, ang kahihiyan, lahat ay napalitan ng isang tahimik na galit para sa kanyang sarili, para kay Diego, at higit sa lahat, para kay Maya. Inayos niya ang kanyang pagkakatayo. Itinaas niya ang kanyang noo at sinalubong ang nakamamatay na titig ni Doña Esmeralda. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, hindi siya yumuko. Napansin ni Doña Esmeralda ang pagbabago. Lumapit ito sa kanya. Ang ngiti ay hindi abot sa mga mata. Huminto ito sa tabi niya at bumulong, sapat lang na marinig nilang tatlo. Umalis ka na noon. Kung hindi ka aalis ngayon, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito habang buhay. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito habang buhay. Ang mga salita ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa isip ni Diego habang nagmamaneho siya palayo sa ospital. Hindi yun isang babala ng isang nag-aalalang ina. Iyon ay isang banta. Malamig, may pagkalkula, at walang bahid ng pagmamahal. At sa sandaling iyon, alam niyang mayroon ngang mali. Isang bagay na napakadilim at napakasama na handang gawin ng kanyang ina, ang lahat upang maitago. Hindi siya umuwi sa kanyang kondo. Dumiretso siya sa lumang bahay ng mga Del Fuego, ang mansyon kung saan siya lumaki. Ang lugar na yon ay parang isang museo ng mga alaala at mga kasinungalingan. Sa kanyang personal na library, binuksan niya ang kanyang laptop. Bilang isang Del Fuego at isang respetadong doktor, mayroon siyang access sa ilang mga database. Sinubukan niyang hanapin ang police report ng kanyang aksidente 7 taon na ang nakalipas. Natagpuan niya ito. Ngunit habang binabasa niya, kumunot ang kanyang noo. Maraming bahagi ang nakaredact. Itim na mga linya ang tumatakip sa mga pangalan ng saksi at mahahalagang detalye. Ang opisyal na konklusyon ay aksidenteng pagkawala ng kontrol sa sasakyan. Masyadong simple, masyadong malinis. Isinara niya ang laptop. Ang mga dokumento ay maaaring manipulahin, pero ang mga tao, mas mahirap patahimikin ang kanilang konsensya. May isang taong naaalala niya. Si Mang Lito, ang matandang driver ng pamilya na nagretiro na ilang taon lang matapos ang kanyang aksidente. Siya ang unang rumesponde sa pinangyarihan bago pa dumating ang mga pulis. Natagpuan niya si Mang Lito sa isang maliit na bahay sa probinsya, isang regalo daw mula kay Doña Esmeralda para sa kanyang matagal na serbisyo. Nakita ni Diego ang matanda na nagdidilig ng mga halaman. Nang makita siya nito, ang ngiti sa mukha ni Mang Lito ay agad na napalitan ng kaba. Sir Diego, anong ginagawa ninyo rito? Tanong nito. Pasimpleng tumitingin sa paligid na parang may hinahanap. Mang Lito, kailangan ko lang po kayong makausap. Sabi ni Diego, ang boses ay kalmado. Tungkol sa aksidente ko noon, agad na namutla si Mang Lito. Ibinaba nito ang hawak na pandilig. Naku sir, matagal na po iyon. Wala na po akong gaanong natatandaan. Imposibleng wala, giit ni Diego. Kayo ang unang nakakita sa akin. Anong eksakto ang nakita ninyo, Mang Lito? Sir, pasensya na po. Mabuti po ang trato sa akin ni Donya. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Sabi ng matanda. Umiiwas ang tingin. Ang takot sa mga mata nito ay isang malinaw na sagot. Alam ni Diego na wala siyang makukuha. Ang takot na itinanim ng kanyang ina ay mas malalim kaysa sa anumang katapatan nito sa kanya. Umalis siyang bigo, pero mas lalong determinadong alamin ang katotohanan.
Bumalik siya sa mansyon. Kung wala siyang makukuhang sagot sa iba, hahanapin niya ito sa sarili niyang nakaraan. Umakyat siya sa bodega, isang lugar na puno ng alikabok at mga nakalimutang bagay. Naghahanap siya ng kahit ano. Isang lumang diary, mga sulat, kahit anong makapagpapaalala sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras na paghahalongkat sa mga kahon, nakita niya ito. Isang maliit na kahon na may markang D's, mga lumang gamit. Sa loob, sa ilalim ng mga lumang yearbook at medalya, mayroong isang maliit na photo album. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ito. At doon, sa isa sa mga pahina, ay ang litrato nila ni Lucia. Nakangiti sila pareho, magkayakap sa isang parke. Ang mga mata nila ay puno ng mga pangarap. Isang sakit ang kumirot sa kanyang dibdib. Ang pag-ibig na yon, ang kaligayahang iyon, lahat ay ninakaw sa kanila. Aalisin na sana niya ang litrato nang may mapansin siyang sulat sa likod nito. Sulat kamay ni Lucia. Hihintayin kita sa tulay. 7 p.m. Mahal na mahal kita. Ang petsa. Iyon ang araw ng aksidente. Biglang bumalik ang isang pira-pirasong alaala. Ang tuwa na naramdaman niya noong araw na yon. Ang plano niyang sabihin kay Lucia na handa na siyang talikuran ang lahat para dito. Ang pagmamaneho niya papunta sa tulay na yon, hindi na siya nakarating. Hawak-hawak niya ang litrato, ang tanging piraso ng katotohanan sa loob ng 7 taong kasinungalingan. Nang tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan siyang sagutin ito. Hello? Isang pamilyar na boses ang narinig niya sa kabilang linya, nanginginig at puno ng takot. Sir Diego, si Mang Lito. May kailangan kayong malaman tungkol sa aksidente. Bulong nito. Hindi po yun aksidente. Kinabukasan, sinubukan ni Lucia na ibalik sa normal ang lahat, kahit alam niyang imposible. Ang normal ay naglaho na noong sandaling makita niya ulit si Diego. Pumasok siya sa ospital para sa kanyang shift, pero ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang balita ay mabilis kumalat. Ang biglaang paglitaw ng dating kasintahan ng sikat na Dr. Del Fuego at ang koneksyon nito sa batang pasyente. Naging sentro siya ng tsismis. Pinilit niyang huwag itong pansinin. Ang mahalaga ay si Maya. Kailangan niyang magtrabaho para mabayaran ang mga gastusin sa ospital. Kailangan niyang maging matatag para sa kanyang anak. Sa kalagitnaan ng kanyang shift, isang mensahe ang dumating sa kanyang cellphone. Magkita tayo sa coffee shop sa tapat ng ospital. Ngayon na. Kung hindi, baka may magsabi sa Board of Nursing tungkol sa isang insidente sa dati mong pinagtatrabahuhan. Ang nagpadala, Doña Esmeralda del Fuego. Nanlamig ang buong katawan ni Lucia. Alam niya ang tinutukoy nito. Isang pagkakamali sa pagbibigay ng gamot noon na mabilis namang naitama at walang napahamak. Pero isinikreto niya dahil sa takot na matanggalan ng lisensya. Paano ito nalaman ni Doña Esmeralda? Ang babaeng ito ay may mga mata at tainga sa lahat ng dako. Wala siyang pagpipilian. Pagdating niya sa coffee shop, nakita niya si Doña Esmeralda na nakaupo sa isang sulok, kalmado at elegante na parang isang reyna. Sa harap nito ay may isang tasa ng tsaa at isang sobre. Umupo si Lucia. Ang puso niya ay kumakabog sa kaba at galit. Mabuti naman at dumating ka, sabi ng matanda. Hindi man lang siya tinitingnan. Ayoko nang magpaligoy-ligoy pa, Lucia. Alam nating pareho kung ano ang kailangan mong gawin. Wala akong gagawin sa mga gusto ninyo, matapang na sagot ni Lucia. Sa wakas ay itinaas ni Doña Esmeralda ang kanyang tingin. Ang mga mata nito ay walang emosyon na lalong nakakatakot. Talaga ba? Kahit na ang kapalit nito ay ang iyong karera, ang iyong kinabukasan. Itinulak nito ang sobre sa ibabaw ng mesa. Buksan mo. Nanginginig ang mga kamay ni Lucia
habang binubuksan ng sobre. Sa loob, isang manager's check. Ang halaga ay nakasulat, 10 milyong piso. Sapat na para mabago ang kanyang buhay. Sapat na para sa pinakamagaling na operasyon para kay Maya. Sapat na para mawala na lang sila na parang bula. Ito ang bayad sa 7 taon mong paghihirap, sabi ni Doña Esmeralda. Sapat na siguro para mawala ka ulit. Dalhin mo ang anak mo. Pumunta ka sa ibang bansa. Huwag na kayong magpakita pa sa anak ko. Napatingin si Lucia sa tseke. Pagkatapos ay sa mukha ng matanda. Nakita niya ang pagiging kampante nito. Ang paniniwalang lahat ng tao ay may presyo. At sa sandaling iyon, ang takot sa kanyang puso ay napalitan ng isang matinding pagkasuklam. Hinawakan niya ang tseke, dahan-dahan. At pagkatapos, sa harap ng namimilog na mga mata ni Doña Esmeralda, pinunit niya ito sa gitna. At muli, hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Ang pagmamahal ko kay Diego at ang buhay ng anak ko ay hindi nabibili. Sabi ni Lucia, ang boses ay matatag at puno ng isang tapang na ngayon niya lang naramdaman. Ang nangiti sa labi ni Doña Esmeralda ay naglaho. Ang malamig na composure nito ay napalitan ng isang madilim na galit. Tumayo ito. Ang anyo ay nagbabanta. Isang malaking pagkakamali iyan, bata ka. Sabi nito. Ang boses ay mababa at puno ng lason. Pinili mo ang mahirap na paraan. Hindi ako natatakot sa inyo. Dapat lang, sagot ng matanda. Isang mapanuyang ngingiti ang gumuhit sa labi nito. Dahil hindi naman ikaw ang dapat matakot, itinuon nito ang tingin sa bintana. Sa direksyon ng ospital kung saan naroon si Maya. May anak ka, isipin mo kung anong kaya kong gawin sa kinabukasan niya. Pagkasabi noon, tumalikod na ito at umalis. Iniwan si Lucia na nanginginig, hindi na sa takot para sa sarili, kundi sa takot para sa kanyang anak. Pagbalik niya sa ospital, pakiramdam niya ay may aninong sumusunod sa kanya. Bawat bulungan ay parang isang akusasyon, bawat tingin ay parang isang paghuhusga. Hindi pa natatagalan, tinawag siya ng kanyang head nurse sa opisina nito. Ang mukha ng head nurse ay seryoso. Lucia, I'm sorry, sabi nito. May tumawag mula sa board. Mayroon daw isang serious complaint laban sa'yo. Isang formal investigation ang isasagawa. Ano po? Pero wala naman akong ginagawang masama. Hindi ko rin alam, Lucia. Pero habang iniimbestigahan ito, I have to put you on indefinite suspension. Suspended. Walang trabaho. Walang sahod. Habang ang anak niya ay nasa ospital at nangangailangan ng operasyon. Ang mga salita ni Doña Esmeralda ay bumalik sa kanya. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito. Nagsisimula na nga. Ang mga salita ni Mang Lito ay parang bombang sumabog sa isipan ni Diego. Hindi po yon aksidente. Ang biyahe pabalik ng Maynila ay hindi niya halos matandaan. Ang tanging alam niya ay ang higpit ng kapit niya sa manibela. At ang imahe ng mukha ni Lucia na puno ng sakit. Ang 7 taon ng pagluluksa niya. Ang 7 taon ng pagdurusa ni Lucia. Lahat ay nakasentro sa isang kasinungalingan. Hindi na siya kumatok. Pumasok siya sa mansyon ng mga Del Fuego na parang isang bagyo. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Nagulat ang mga katulong sa kanyang biglaang pagdating. Nasaan si Mama? Tanong niya. Ang boses ay mababa at nagbabanta. Natagpuan niya si Doña Esmeralda sa malawak nitong sala. Kalmadong nagbabasa ng isang libro habang humihigop ng tsaa na para bang walang anumang problema sa mundo. Diego, anak, you're home early, sabi nito. Ngumiti. Ibinagsak ni Diego ang isang folder na naglalaman ng mga kopya ng natuklasan niya sa ibabaw ng mamahaling mesa. Ang tunog ay bumasag sa katahimikan na wala ang nangiti sa labi ni Doña Esmeralda. Ano ito? Nakausap ko si Mang Lito. Simula ni Diego.
Ang bawat salita ay may bigat. Sinabi niya sa akin ang lahat. Nakita ni Diego ang bahagyang pagkabigla sa mga mata ng kanyang ina, ngunit mabilis itong napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Isang retiradong driver at mas paniniwalaan mo siya kaysa sa sarili mong ina. Oo, sigaw ni Diego, hindi na napigilan ang sarili. Dahil nakita ko ang takot sa mga mata niya. Dahil nabasa ko ang police report na halatang minanipula. Dahil nakita ko ang litrato namin ni Lucia na may petsa ng araw na yon. Ang araw na dapat ay sasabihin ko sa kanya na handa na akong iwan ang lahat ng ito para sa kakanya. Itinuro niya ang buong paligid, ang mga mamahaling muebles, ang mga painting, ang buong mansyon na sumisimbolo sa kanilang yaman. Lahat ng ito, tumayo si Doña Esmeralda. Ang anyo ay puno ng awtoridad. Ginawa ko lang kung ano ang nararapat. Hindi siya para sa'yo, Diego. Isa siyang hamak na babae na sisirain lang ang pangalan ng pamilyang ito. Ginawa ko lang yon dahil mahal kita, anak. Ang pag-amin. Hindi direktang sinabi, ngunit naroon na. Mahal? Tumawa si Diego. Isang tawang walang bahid ng saya. Pinlano ninyong magkaroon ako ng aksidente? Muntik na akong mamatay, ma, para lang mapaghiwalay kami. Isang leksyon lang dapat yon. Depensa ng matanda. Ang boses ay nagsisimula ng tumaas para matakot ka, para maisip mo kung ano ang maaari mong iwaksi. Hindi ko ginustong mapuruhan ka ng ganoon. Pero napuruhan ako. Sabi ni Diego, ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. At habang wala akong malay, habang blanko ang isip ko, anong ginawa ninyo? Pinalabas ninyo na iniwan niya ako, na sumuko siya. Sa sandaling iyon, isang nangiti ang gumuhit sa labi ni Doña Esmeralda. Isang nangiti na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa katawan ni Diego. Isang nangiti ng tagumpay. Hindi, sabi nito. Mas matalino ako kaysa riyan. Lumapit ito sa kanya na parang ipinagmamalaki ang kanyang obra maestra. Alam kong kapag sinabi kong iniwan ka lang niya, hahanapin mo pa rin siya kapag gumaling ka na. Ang pag-ibig ninyong dalawa ay parang isang sakit na kailangang gamutin ng lubusan. Huminto ito sa harap niya. Ang mga mata ay malamig at walang pagsisisi. Kaya para siguraduhing hindi mo na siya hahanapin, sinabi kong siya ang namatay. Ang mga salita ay parang isang bala ng baril na tumama sa dibdib ni Diego. Biglang nabingi ang kanyang mga tainga. Ang buong silid ay umikot. Ang babaeng nasa harapan niya, ang sarili niyang ina, ay isang estranghero. Isang halimaw na nagtatago sa likod ng isang pamilyar na mukha. Ang lahat ng pagmamahal na naramdaman niya para dito sa buong buhay niya ay biglang naging abo. Umatras siya, lumayo sa babaeng nagdulot ng isang sakit na mas malala pa kaysa sa anumang pisikal na pinsala. Tinitigan niya ito, hindi bilang isang anak, kundi bilang isang hukom na nagbibigay ng kanyang hatol. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas ito, ay kalmado na. Isang nakakakilabot na kalmadong nagbabadya ng isang katapusan. Hindi kita ina. Nakita niya ang pag-flacker ng gulat sa mga mata nito. Isa kang halimaw. Pagkasabi noon, tumalikod si Diego. Hindi na niya ito muling tiningnan. Naglakad siya papalabas ng mansyon. Bawat hakbang ay palayo sa kasinungalingan at palapit sa nag-iisang katotohanan na natitira sa kanyang nawasak na mundo. Si Lucia. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos nang umalis si Diego sa mansyon na parang ang langit mismo ay nakikidalamhati sa pagkawasak ng kanyang mundo. Ang bawat patak sa windshield ng kanyang kotse ay parang mga luhang hindi niya kayang ilabas. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makita si Lucia. Siya na lang ang natitirang totoo sa buhay niya. Nagmaneho siya papunta sa address ng apartment ni Lucia na nakuha niya mula sa records ng ospital. Isang maliit at simpleng apartment complex
malayong malayo sa karangyaan na kanyang kinalakihan. Ngunit sa sandaling iyon, ang lugar na ito ay parang isang kanlungan. Nang makarating siya sa tapat ng pinto, nagatubili siya. Ano ang sasabihin niya? Paano niya ipapaliwanag ang isang kasalanang hindi naman siya ang gumawa, pero ramdam niya ang bigat nito sa kanyang mga balikat? Huminga siya ng malalim at kumatok. Nang bumukas ang pinto, ang mukha ni Lucia na puno ng pagod at pagkagulat ang sumalubong sa kanya. Mukhang kagagaling lang nito sa iyak. "Diego, anong ginagawa mo rito?" Hindi siya sumagot. Ang itsura niya siguro ay sapat ng sagot. Basang-basa ng ulan. Ang mga mata ay puno ng sakit. Ang buong katawan ay nanginginig. Nag-aalalang pinapasok siya ni Lucia sa loob. "Anong nangyari sa'yo?" Sa loob ng maliit at maaliwalas na sala, sa gitna ng mga laruan ng bata, sa wakas ay bumigay si Diego. Ang lakas na pinilit niyang ipakita sa harap ng kanyang ina ay biglang naglaho. Ang tanging natira ay ang isang lalaking nasugatan ng malalim. "Totoo lahat," bulong niya. Ang boses ay garalgal. "Lahat ng hinala mo, lahat ng sakit na naramdaman mo, totoo." Tumingin siya sa mga mata ni Lucia at doon niya ikinuwento ang lahat. Ang pag-uusap nila ni Mang Lito, ang komprontasyon nila ng kanyang ina, at ang pinakamasakit sa lahat, ang kasinungalingan na si Lucia ang namatay. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Lucia. Ang galit ay dahan-dahang napalitan ng pag-unawa. Ang pagdududa ay napalitan ng awa. Dahil sa wakas, naintindihan na nito. Pareho lang sila. Pareho silang biktima. Nang matapos siyang magkwento, hindi na niya napigilan ang sarili. Lumuhod siya sa harap ni Lucia. Ang mga luha ay malaya ng dumadaloy, kasabay ng tubig ulan na tumutulo mula sa kanyang damit. "Patawarin mo ako, Lucia," sabi niya. Ang boses ay basag. "Patawarin mo ako dahil naging mahina ako, dahil naniwala ako sa kanya, dahil hindi kita hinanap. Patawad." Hinawakan niya ang mga kamay nito. "Kasalanan ko ang lahat ng paghihirap mo. Kung naging mas matatag lang sana ako." Naramdaman niya ang pagtulo ng mainit na luha sa kanyang kamay. Hindi iyon galing sa kanya, kundi mula kay Lucia. Naramdaman niya ang pagtulo ng mainit na luha sa kanyang kamay. Ang mga luhang 7 taong kinimkim ni Lucia. Ang mga luhang para sa kanya, para sa kanila, para sa lahat ng nawala. Marahan itong hinawakan ang kanyang mga kamay at pilit siyang itinayo. "Tumayo ka, Diego," sabi ni Lucia. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Puno ng sakit, ngunit meron na ngayong bakas ng pag-unawa. "Tumayo ka." Tumingala si Diego. Ang paningin ay malabo dahil sa sariling mga luha. Nakita niya ang mukha ni Lucia, basang-basa rin ng luha. "Hindi mo kasalanan," bulong nito. "Hindi mo kasalanan na naniwala ka. Hindi mo kasalanan na naging biktima ka rin." Sa mga salitang iyon, gumuho ang huling pader sa pagitan nila. Walang nang sisihan, walang nang galit. Ang natira na lang ay 2 taong parehong winasak ng iisang tao. Hindi na nila napigilan ang kanilang mga sarili. Niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit. Hindi iyon isang yakap ng pag-ibig na romansa, kundi isang yakap ng 2 taong naghahanap ng kanlungan sa gitna ng isang napakalakas na bagyo. Isang yakap ng pighati para sa 7 taong ninakaw sa kanila. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, hindi na sila nag-iisa sa kanilang kalungkutan. Nang kumalma na sila pareho, marahang kumalas si Lucia sa yakap. Pinunasan nito ang kanyang mga luha at tiningnan siya nang may isang bagong determinasyon sa mga mata. "May kailangan kang makilala," sabi nito. Dinala siya ni Lucia sa isang maliit na kwarto sa dulo ng pasilyo. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Sa loob, ang ilaw lamang ay mula sa isang maliit na night lamp na hugis bituin.
Ang kwarto ay simple lang, pero puno ng pagmamahal. May mga guhit na nakadikit sa pader, mga pinalamuting letrang bumubuo sa pangalang Maya. At sa maliit na kama, mahimbing na natutulog ang isang anghel. Lumapit si Diego. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang bata ng malapitan nang walang kaguluhan ng emergency room. Mapayapa ang mukha nito habang natutulog. Ang mahahabang pilik mata, ang maliit na ilong, ang paraan ng bahagyang pagkakabuka ng mga labi nito, lahat ay nagpapaalala kay Lucia. Ngunit ang hugis ng panga nito, ang bahagyang kulot sa dulo ng buhok nito, iyon ay galing sa kanya. Isang parte niya, isang parte nilang dalawa. Hindi na niya napigilan ang mga luhang muling namuo sa kanyang mga mata. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay, nanginginig, at marahang hinaplos ang pisngi ng bata. Napaklambot, napakatotoo. Siya si Maya, bulong ni Lucia mula sa kanyang likuran. Ang boses ay puno ng pagmamahal ng isang ina. Anak ko. Ang mga salita ay halos hindi na malaya ni Diego na lumabas sa kanyang bibig. Isang katotohanang alam na ng kanyang puso, bago pa man ito tanggapin ng kanyang isipan. Isang ama. Isa siyang ama. Sa loob ng 6 na taon, meron siyang anak na hindi niya alam na nabubuhay. Hindi niya ito nakitang natutong gumapang, maglakad o magsalita. Hindi niya ito nayakap noong ito ay may sakit o hinalikan para maging maayos ang mga sugat. Ang lahat ng yun ay ninakaw din sa kanya. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang mga mata ay hindi maalis sa natutulog na bata. Sa sandaling iyon, isang bagong damdamin ang pumalit sa sakit at galit sa kanyang puso. Isang damdaming mas malakas, mas makapangyarihan, pagmamahal. Isang dalisay at walang hangganang pagmamahal para sa maliit na nilalang na nasa kanyang harapan. At kasabay nito, isang matinding determinasyon. Ang determinasyong protektahan ito, alagaan, at hindi nahahayaang may manakit pa ritong muli. Naramdaman niya ang kamay ni Lucia sa kanyang balikat, isang tahimik na suporta. Nagkatinginan sila sa ibabaw ng natutulog na bata. At sa pagkakataong yon, isang bagong ugnayan ang nabuo sa pagitan nila. Hindi na lang sila mga dating magkasintahan na pinaghiwalay ng tadhana. Sila na ngayon ay isang ina at isang ama. Mga magulang. Babawi ako sa inyo, bulong ni Diego, hindi lang kay Lucia, kundi sa kanyang sarili at sa natutulog niyang anak. Pangako. Subalit ang kanilang tahimik na sandali ay biglang nagambala. Isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ay mapilit at may awtoridad na nagdulot ng kaba sa kanilang mga dibdib. Nagkatinginan sina Lucia at Diego, parehong may masamang kutob. Dahan-dahang lumakad si Lucia papunta sa pinto. Sumunod si Diego sa likod niya. Sumilip muna si Lucia sa butas ng pinto bago ito buksan. Nang makita niya kung sino iyon, nanigas siya. Nang buksan niya ang pinto, 2 tao na nakaunipormeng pang-opisina ang bumungad sa kanila. Ang isa ay may hawak na isang makapal na sobre. Miss Lucia Reyes? Tanong ng lalaki. Ang boses ay formal at walang emosyon. Ako nga po. Nauutal na sagot ni Lucia. Ipinadala po kami para ihatid ito sa inyo. Sabi ng lalaki, iniabot ang sobre. Ito po ay isang court summons. Nanginginig na kinuha ni Lucia ang sobre. Habang binubuksan niya ito, nagpatuloy ang lalaki. Si Gong Esmeralda del Fuego po ay nagsampa ng formal na petisyon sa korte para sa kustodya ng batang si Maya Reyes sa kadahilan ng ikaw ay isang financially and emotionally unstable na ina. Financially and emotionally unstable. Ang mga salitang iyon ay parang lason na paulit-ulit na bumubulong sa isipan ni Diego. Hawak-hawak ni Lucia ang dokumento, ang papel ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Ang mukha niya ay walang kulay.
na parang ang lahat ng dugo ay umalis sa kanyang katawan. Ito ay isang biro, di ba? Bulong ni Lucia, nakatingin kay Diego. Ang mga mata ay naghahanap ng kasagutan na alam nilang parehong wala. Ngunit hindi ito isang biro. Ito ang unang salvo sa isang digmaang hindi sila handa. Kinabukasan, sinamahan ni Diego si Lucia sa opisina ng isang abogadong inirekomenda ng legal department ng ospital. Isang mabait, ngunit pagod na public attorney. Habang binabasa ng abogado ang petisyon ni Doña Esmeralda, ang mukha nito ay lalong sumiseryoso. Malakas ang kaso nila, Miss Reyes. Sabi ng abogado, inaayos ang kanyang salamin. Mayroon silang halos walang katapusang pondo. Mayroon silang pinakamahuhusay na abogado sa bansa. At gagamitin nila ang lahat ng yun laban sa'yo. Ibinaba ng abogado ang papel. Ang suspension mo sa trabaho, gagamitin nila iyon. Ang katotohanang wala kang sariling bahay at nakatira ka lang sa isang apartment na inuupahan, gagamitin nila iyon. Ang bawat maliit na bagay, gaano man kawalang katuturan, papalalakihin nila para palabasin kang masamang ina. Pero hindi yun totoo. Giit ni Lucia, ang boses ay nanginginig sa galit at kawalan ng pag-asa. Alam ko, malumanay na sabi ng abogado. Pero sa korte, ang katotohanan ay kung ano ang mapapatunayan mo. At si Doña Esmeralda ay eksperto sa paglikha ng sarili niyang katotohanan. Tumingin ang abogado kay Diego. At ikaw, Dr. Del Fuego, ang presensya mo ay lalong nagpapagulo sa sitwasyon. Gagamitin ka nila laban sa kanya. Sasabihin nilang ginagamit ka ni Lucia para sa pera, na ikaw ay isang hindi matatag na impluwensya. Pakiramdam ni Diego ay nasusukol siya. Nakatali ang kanyang mga kamay habang ang mismong yaman ng kanyang pamilya, ang pangalan na daladala niya, ang ginagamit na pamalo sa babaeng mahal niya at sa kanilang anak. Isang napakasakit na kabalintunaan. Ang araw ng preliminary hearing ay dumating. Ang courtroom ay malamig at formal. Sa kabilang panig, nakaupo si Doña Esmeralda, kalmado at nakasuot ng puti na parang isang anghel ng hustisya. Sa tabi niya, isang pangkat ng mga abogadong matatalim ang tingin. Sa panig nila, silang dalawa lang ni Lucia at ang kanilang public attorney na halatang kinakabahan. Nagsimulang magsalita ang abogado ni Doña Esmeralda. Ang bawat salita nito ay isang patalim na tumatarak sa pagkatao ni Lucia, isang record ng pagiging pabaya sa trabaho na nagresulta sa kanyang suspension. Walang permanenteng tirahan, walang sapat na ipon para sa kinabukasan ng bata. Ang biglaang paglitaw ni Dr. Del Fuego na nagpapakita ng isang pattern ng oportunismo. Nakaupo si Diego sa likuran. Ang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit na namumuti na ang mga ito. Gusto niyang tumayo, gusto niyang sumigaw, gusto niyang isumbat sa lahat ang mga kasinungalingan ng kanyang ina. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Alam niyang iyon mismo ang gusto nilang mangyari. Isang maling galaw lang niya at patutunayan niya lang ang kanilang mga paratang. Nakita niya si Lucia na nakayuko. Ang mga balikat nito ay nanginginig. Ang babaeng matapang na humarap sa kanyang ina sa coffee shop ay unti-unting dinudurog sa harap ng batas. Pagkatapos ng hearing, sa pasilyo ng korte, hindi na napigilan ni Lucia ang kanyang mga luha. Wala na, Diego? Sabi nito. Ang boses ay basag. Mananalo siya. Kukunin niya ang anak ko. Hindi, sabi ni Diego, niyakap ito. Lalaban tayo. Ngunit kumalas si Lucia sa kanyang yakap. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang desperasyon na dumurog sa puso ni Diego. Paano? Paano tayo lalaban? Siya si Doña Esmeralda. At tayo? Sino ba tayo? Huminga ito ng malalim na parang ang susunod na sasabihin ay ang pinakamabigat na bagay sa mundo. Siguro kung wala ka, baka tigilan na niya ako, bulong nito.
Kung aalis ka, baka, baka makontento na siya at iwan na niya kami sa kapayapaan. Lucia, huwag mong sabihin yan. Umalis ka na, Diego. Please, baka ito na lang ang natitirang paraan para iligtas ko ang anak ko. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang akusasyon na naririnig niya sa loob ng korte. Ang babaeng mahal niya ay handa na siyang itulak palayo, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pag-asang iyon ang magliligtas sa kanila. Bago pa siya makasagot, lumapit ang kanilang abogado. Ang mukha ay malungkot. May desisyon na ang hukom para sa temporary arrangement. Parehong napatingin sina Diego at Lucia, naghihintay. Dahil sa mga alegasyon, sabi ng abogado, umiiwas ng tingin. Naglabas ang korte ng utos na nagbibigay kay Gringadra del Fuego ng karapatan para sa supervised visitation rights, 1 beses sa 1 linggo habang dinidinig ang kaso. Ang hangin ay nawala sa mga baga ni Lucia. Supervised visitation. Ang halimaw ay legal na papayagang pumasok sa kanilang buhay, sa kanilang tahanan. Napatingin si Diego kay Lucia. Nakita niya itong napasandal sa pader, ang mga binti ay parang hindi na kayang suportahan ang kanyang katawan. Ang huling sinag ng pag-asa sa kanyang mga mata ay tuluyan ng namatay. Natalo sila. Sa round na ito, natalo sila. At pakiramdam ni Diego na wala na ang lahat. Ang mga salita ni Lucia, kung aalis ka, baka makontento na siya at iwan na niya kami sa kapayapaan. Ay umalingaw-ngaw sa isip ni Diego. Ang desperasyon sa boses nito ay parang isang matalim na balaraw na tumarak sa kanyang puso. Nasa kondo siya, nag-iisa. Ang marangyang kagamitan, ang malawak na tanawin ng syudad, ang lahat ng ito ay naging walang kabuluhan. Ang lahat ng kanyang yaman, ang kanyang pangalan, ang kanyang posisyon, lahat ay naging isang sumpa na nagpapahirap sa mga taong mahal niya. Napatingin siya sa isang larawan sa kanyang mesa, ang larawan nilang mag-ina ni Lucia na natagpuan niya sa bodega, ang kanilang masayang mukha, ang pag-ibig sa kanilang mga mata. Iyon ang totoong yaman, hindi ang mga perang pinag-aawayan. Sa sandaling iyon, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan, isang matinding desisyon na magbabago sa kanyang buong buhay. Hindi niya kayang makipaglaban sa ina niya sa loob ng sarili nitong sistema. Kailangan niyang lumabas. Kailangan niyang talikuran ang lahat ng nagpapasunod sa kanya sa kapangyarihan ng kanyang ina. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi niya tinawagan ang abogado ng pamilya. Hindi ang kanyang ina. Ang tinawagan niya ay ang Media Relations Department ng Del Fuego Group. Gusto kong mag-schedule ng isang press conference, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. Ngayon na, sa conference room ng kumpanya. Nagulat ang tao sa kabilang linya. Sir Diego, ngayon na po. Para saan po? Sabihin mo lang na mahalaga at siguraduhin mong naroon ang lahat ng chairman ng board at ang media. Alam niya na walang makapipigil sa kanya ngayon. Ang takot na minsan ay bumabalot sa kanya ay napalitan ng isang tapang na hindi niya alam na taglay niya. Kinailangan niyang makita si Lucia. Bago siya gawin ang desisyong ito, kailangan niyang sabihin dito. Dumiretso siya sa ospital. Nakita niya si Lucia sa waiting area, nakatitig sa kawalan. Umupo siya sa tabi nito. Lucia, may kailangan akong sabihin sa'yo. Ikinuwento niya ang kanyang plano. Ang pagtalikod sa lahat. Ang pag-alis sa lahat ng koneksyon sa Del Fuego Group. Napakagatlabi si Lucia. Ang mga mata ay puno ng pagkabigla at pag-aalala. Diego, hindi mo kailangang gawin yan. Masyadong malaki ang mawawala sa'yo. Ang mawawala sa akin kung hindi ko gagawin ito ang mas malaki, Lucia. Sabi niya, hinawakan ang kamay nito. Ikaw, si Maya, ang aking pamilya. Iyan ang hindi ko kayang mawala. Nagkatinginan sila. At sa pagkakataong yon, isang pangako ang lumitaw sa pagitan nila. Isang pangako ng pag-asa. Dumating ang oras. Ang conference room ng Del Fuego Group
ay puno ng mga mamamahayag, mga reporter, at ang mga miyembro ng board. Nakaupo si Doña Esmeralda sa gitna. Ang mukha ay kalmado pa rin. Hindi alam ang mangyayari. Akala niya ay isang karaniwang press conference lang ito tungkol sa mga bagong proyekto ng kumpanya. Pumasok si Diego. Hindi siya nakasuot ng mamahaling Armani suit. Isang simpleng puting polo shirt at itim na pantalon lang. Ngunit sa kanyang tindig, mayroong isang awtoridad na ngayon lang lumabas. Lumakad siya sa podium. Kinuha niya ang mikropono. "Magandang hapon po sa inyong lahat." Simula niya, ang boses ay malinaw at matatag. "Nandito po tayo ngayon hindi para pag-usapan ang mga bagong venture ng Del Fuego Group, kundi para pag-usapan ang isang katotohanan na matagal nang inilibing." Nagulat ang lahat. Ang mga flash ng kamera ay nagsimulang kumislap. Nakita ni Diego ang kanyang ina. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito mula sa pagkalito patungo sa pagkabigla at sa wakas ay sa isang matinding pagkatakot. Alam nitong alam na niya. 7 taon na ang nakalipas. Patuloy ni Diego. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa kamera. Isang aksidente ang nangyari. Ang aksidenteng yon ay hindi sinasadya. Ito ay pinlano. Nagulantang ang buong silid. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. At ang pinakamasakit sa lahat, sabi ni Diego, ang kanyang boses ay naging emosyonal, ngunit nanatiling kontrolado. Ay ang taong nagplano nito ay ang aking ina, si Giyang Esmeralda del Fuego. Isang malakas na ingay ang kumalat sa silid. Ang mga bulong ay naging sigaw. Ginawa niya ito para paghiwalayin ako sa babaeng mahal ko, si Lucia Reyes. At nang magising ako mula sa koma, sinabi niya sa akin na si Lucia ang namatay. At kay Lucia naman, sinabi niya na ako ang namatay. Ang mga mukha ng mga chairman ng board ay nanlumo. Ang mga mamamahayag ay nag-uunahan sa pagkuha ng impormasyon. "Hindi ko na kayang mamuhay sa kasinungalingan," sabi ni Diego. Ang mga mata ay namumula. "Hindi ko na kayang hayaang ang aking pangalan, ang aking pamilya, ay maging instrumento ng panloloko at pananakit." Huminga siya ng malalim. Ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang pahayag. Mula ngayon, idineklara niya, ang kanyang boses ay lumakas, punong-puno ng determinasyon na hindi na mababali. "Tinatalikuran ko ang aking pangalan. Hindi na ako si Diego del Fuego. Tinatalikuran ko ang lahat ng aking karapatan sa Del Fuego Group, lahat ng mana, lahat ng posisyon. Mula ngayon, ang pangalan ko ay Diego Reyes." Sa likuran niya, tumayo si Doña Esmeralda. Ang muka ay puting-puti. Nakita niya ang kanyang ina at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang babaeng nawalan ng lahat. "At ang tanging yaman ko," patuloy ni Diego, ang kanyang mga mata ay nanlabo, "ay ang aking mag-ina, si Lucia Reyes, at ang anak naming si Maya Reyes." Pagkasabi noon, ibinaba ni Diego ang mikropono. Tinalikuran niya ang podium. Lumakad siya ng direkta. Nilampasan ang kanyang ina na nakatayo roon na parang isang estatwa at lumabas ng silid. Sa labas, ang mga flash ng kamera ay kumislap. Ang mga tanong ay nagsimulang bumuhos, ngunit hindi na siya tumingin sa likod. Ang tanging layunin niya ay makita si Lucia. Ang balita ay kumalat ng napakabilis, parang apoy sa tuyong damo. Diego del Fuego, tinatalikuran ang kanyang pangalan at mana. Binulgar ang kasinungalingan ng sariling ina sa publiko. Ang pag-ibig mas matimbang kaysa yaman. Nakaupo si Lucia sa kanyang maliit na sala. Ang telebisyon ay nakabukas. Ang mukha ni Diego ay nasa lahat ng channel. Ang bawat salita niya ay inuulit-ulit. Hindi niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha habang pinapanood niya ang lalaking minamahal niya na buong tapang na itinatalikod ang lahat para sa kanila. Ang kirot ng sakit, ang pagmamahal, ang pasasalamat, lahat ay bumalot sa kanya. Hindi siya nag-iisa.
Hindi na sila mag-iisa. Nang tumunog ang kanyang cellphone, mabilis niya itong sinagot. Si Diego. "Nakita mo ba?" Tanong niya. Ang boses ay pagod, ngunit puno ng ginhawa. "Nakita ko," sagot ni Lucia. Umiiyak pa rin. "Diego, bakit mo ginawa yon?" "Dahil iyon ang tama, Lucia," sabi niya. "Dahil sa wakas, malaya na tayo." Hindi nagtagal. Dumating si Diego sa apartment. Ang kanyang damit ay gusot. Ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang kapayapaan na matagal nang nawala. Niyakap niya si Lucia ng mahigpit at sa pagkakataong iyon ay isang yakap ng pag-asa para sa hinaharap. "Kumusta si Maya?" tanong ni Diego. Kumalas sa yakap. Kausap niya si Aling Nena. "May lagnat ulit," sagot ni Lucia. Ang pag-aalala para sa anak ay bumalik. Habang nag-uusap sila, tumunog ang doorbell. Nang buksan ni Lucia ang pinto, ang kanilang public attorney ang bumungad. Ang mukha nito ay hindi na pagod, kundi may ngiti. "Miss Reyes! Dr. Reyes! Congratulations!" Nagkatinginan sina Lucia at Diego. Anong nangyari? Binawi na ni Gingera del Fuego ang kanyang petisyon para sa kustodiya, masayang sabi ng abogado. At kasama nito, ang lahat ng kasong isinampa niya laban sa'yo, Miss Reyes, ay binawi na rin. Ang iskandalo sa media ay napakalaki para harapin nila. Ayaw nilang mas lalo pang lumaki. Nakahinga ng maluwag si Lucia. Ang bigat na matagal nang nakapatong sa kanyang dibdib ay biglang nawala. Malayang-malaya. At hindi lang iyon, sabi ng abogado, mas lalong lumaki ang nangiti. Dahil sa pagtalikod mo sa mana, Dr. Reyes, may legal na batayan ng board na paalisin si Gongeta del Fuego bilang CEO ng Del Fuego Group. Isang emergency meeting ang tinawag ngayong gabi. Malaki ang posibilidad na matatanggal siya sa pwesto. Ang lahat ng ginawa ni Doña Esmeralda, ang lahat ng kasinungalingan at pananakit ay bumalik sa kanya. Nakuha niya ang kanyang nararapat. Ang sumunod na linggo ay puno ng pagbabago. Nakabalik na si Lucia sa kanyang trabaho bilang nurse. Ang kanyang pangalan ay malinis na ulit. Si Diego naman ay pansamantalang nagboluntaryo sa isang charity clinic. Nagpapagamot ng mga mahihirap na pasyente, ang kanyang tunay na hilig. Ang pinakamagandang balita ay dumating mula sa ospital. Dahil sa pagkalat ng kwento ni na Diego at Lucia, maraming tao ang nag-alok ng tulong. Isang anonymous donor ang nagbayad para sa operasyon sa puso ni Maya. At sa wakas, mayroon na silang itinakdang petsa. Isang linggo bago ang operasyon ni Maya, magkasama silang pumunta sa ospital. Si Maya ay masigla, ngunit ramdam pa rin ang kaba. Ngunit ngayon, mayroon na itong ama at ina na parehong nakasuporta sa kanya. "Maging malakas ka, anak," bulong ni Diego, hinahaplos ang buhok ni Maya. "Gagaling ka." "Magiging okay po ako, Daddy," sabi ni Maya, ngumiti. Ang salitang Daddy ay parang musika sa tenga ni Diego. Nang magkatinginan sila ni Lucia, nakita niya ang pag-asa sa mga mata nito. Hindi sila mayaman sa pera, ngunit meron silang masigit pa sa lahat ng yon. "Handa ka na bang magsimula ulit?" "Kasama ko?" tanong ni Diego. Hawak ang kamay ni Lucia. Ang tanong ay hindi na isang pakiusap, kundi isang pahayag ng pagmamahal. 6 na buwan ang lumipas. Ang umaga ay puno ng sikat ng araw at ang amoy ng kape. Sa maliit na kusina ng kanilang simpleng bahay sa labas ng syudad, abala si Diego sa pagluluto ng almusal. Isang bahay na inupahan, pero pakiramdam ni Lucia ay ito ang pinakamatibay na tahanan na meron siya. "Daddy, gutom na po ako," sigaw ni Maya mula sa sala. Ang boses ay malakas at masigla. Napangiti si Diego. Ang kanyang anak, ang kanyang Maya. Ang operasyon ay matagumpay. Ang dating mahina at madalas magkasakit na bata
ay ngayon ay puno ng buhay, tumatakbo at naglalaro. Isang tunay na himala. Niyakap niya si Maya nang mahigpit nang pumasok ito sa kusina. Sandali na lang, baby. May ginagawa si Daddy ng masarap. Pumasok si Lucia, nakasuot ng uniforme ng nurse, handa na sa kanyang shift. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal habang pinapanood ang kanyang mag-ama. "Good morning, mag-ama ko," sabi niya. Hinalikan si Diego sa pisngi at pagkatapos ay si Maya. Sa hapagkainan, puno ng tawanan at kwentuhan ang kanilang almusal. Nagpakita si Maya ng bagong drawing, isang larawan ng isang bahay na may 3 stick figures na magkahawak kamay. Si Mommy, si Daddy, at siya. Sa itaas, isang malaking puso at ang salitang family. "Para sa'yo, Mommy at Daddy," sabi ni Maya. Ipinagmamalaki ang kanyang obra. "Ang ganda naman, anak," sabi ni Lucia. Naluha. Ikinabit nila ito sa ref. Pagkatapos ng almusal, umupo sina Lucia at Diego sa maliit na beranda. Ang simoy ng hangin ay presko. Ang tunog ng mga ibon ay nagsisilbing musika. Akala ko noon, wala na akong matitirang pag-asa. Bulong ni Lucia, nakatingin sa malayo. Akala ko, mag-isa ko nang haharapin ang lahat. Pero ngayon, hinawakan niya ang kamay ni Diego. "Salamat, Yendam, Diego. Salamat dahil hindi mo kami iniwan." Hinaplos ni Diego ang likod ng kanyang kamay. "Hindi ko kayo kailanman iiwan, Lucia. Ikaw at si Maya ang aking tahanan, ang aking pamilya." Hindi na sila ang dating Diego at Lucia. Mas matanda sila, mas marami ng pinagdaanan. Ang bawat sugat mula sa nakaraan ay nag-iwan ng peklat, ngunit ang mga peklat na yon ay nagsilbing paalala ng kanilang lakas, ng kanilang paglalakbay. Ang pagmamahal nila ay mas malalim, mas matatag, at mas tapat dahil dumaan ito sa matinding pagsubok. "May dumating nga pala kanina," sabi ni Diego. Biglang nabasag ang katahimikan. Kinuha niya ang isang selyadong sobre mula sa mesa. "Galing kay Mama." Nagkatinginan si Lucia at Diego. Sa loob ng 6 na buwan, wala na silang balita mula kay Doña Esmeralda. Pagkatapos ng iskandalo, nawalan ito ng lahat. Ang kanyang posisyon, ang kanyang impluwensya, at sa huli, ang paggalang ng publiko. Dahan-dahang binuksan ni Diego ang sobre. Sa loob ay isang sulat. "Anak, hindi ko alam kung mababasa mo pa ito. Hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako. Ang lahat ng nawala sa akin, ang lahat ng sakit na naramdaman ko, ito ang parusa sa aking mga kasalanan. Akala ko noon, ang yaman at kapangyarihan ang magbibigay sa atin ng kaligayahan. Mali ako. Ang ginawa ko sa inyo ni Lucia ay isang malaking pagkakamali. Dahil sa pagmamahal ko sa iyo, nabulag ako. Pinili ko ang maling paraan. Ngayon, wala na ako. Naiiwan akong mag-isa sa isang mansyon na puno ng mga alikabok at alaala. Ang katahimikan ay nakakabingi. Wala akong karapatang humingi ng tawad. Ang tanging hiling ko lang ay sana maging masaya ka. Sana makita mo ang kapayapaan na matagal kong inakala na hindi mo deserve. At sana, balang araw, mapatawad mo ako, ang iyong ina." Pagkatapos basahin ang sulat, ibinalik ni Diego ito sa sobre. Ang mukha niya ay walang ekspresyon. Mahirap basahin. "Anong pakiramdam?" tanong ni Lucia. Marahang hinawakan ng kanyang braso. Tumingin si Diego sa kanya. "Alam mo, Lucia, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa akin, para sa ating lahat." Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Matagal na akong nagpatawad. Matagal na akong malaya. Pagkasabi noon, tumayo siya. Naglakad papunta sa labas ng beranda, nakatingin sa malawak na bukirin sa harapan. Nakita niya ang isang maliit na bata, si Maya, na tumatakbo at naglalaro sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa hangin.
Lumapit si Lucia sa kanya. Yumakap mula sa likuran. Diego Reyes, bulong niya. Ang tunay kong pag-ibig. Humawak si Diego sa kamay ni Lucia. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa kanyang anak na ngayon ay tumatawa ng malakas. Hindi na sila hinahabol ng mga multo ng nakaraan. Hindi na sila bilanggo ng mga kasinungalingan. Sa wakas, malaya na sila. At ang kanilang yaman ay hindi ginto o pilak, kundi ang bawat tawanan, bawat yakap, bawat sandali na magkasama sila bilang isang pamilya. Ang ating tahanan, bulong niya, ang ating tahanan